while we cannot tell who the Antichrist is, tulad ng ginagawa ng iba, minsan nakikita po natin, nagpapangalan, nagbabanggit, si Jared Kushner, si Trump, Emmanuel Macron, at marami pang iba. Minsan nakakagoyo na ng utak, paulit-ulit, hindi ba sila nagsasawa? Well, dahil lagi po naman kasing may mga pangyayari na naghahawig at nag-aakma sa mga pangyayari ng totoong buhay regarding doon sa sinasabi ng Biblia. Halimbawa, yung si Jared Kushner, how in the world, without any office in the United States of America, how come na siya ay maimpluwensya? In fact, President Trump, bilib na bilib sa kanya. Mga bagay na meron daw something kay Jared Kushner, like nung nag-purchase siya way back in the 90s, if I'm not mistaken, 2007, he purchased at the age of 26 malaking building at ang numero nito ay 666. Alam niyo po ba, naalala ko that time, naging matunog ang pangalan ng bata na si Jared Kushner. Kasi although 26, matanda na rin yung edad, matanda na rin po yung ganung edad, pero mas bata kumpara naman sa edad niya ngayon na 46. 46 na ba siya ngayon? Mga something like that. 45. Mga 45 siya ngayon. Kasi 19 years ago yun eh. So, at least matanda na. Yung edad na 26, matanda na rin yun. Pero, at least, mas bata sa 40. Anong date? Ano ba nga? 45. So, sabi nila, yun daw ay palatandaan na itong si Jared ang Antikristo. Well, as a Christian, ito po ang matindi po dito. As a Christian, how do we view something like this? Tandaan nyo, way back 2007, hindi pa escalating ang mga pangyayari ng mundo. Not until now, 2026. I mean, a single year only for us to realize that bombarded of things can happen in a single year. I mean, ano pa lang tayo, August 16, 2026. Ang dami pong nangyayari at lumindol sa iba't ibang panig ng mundo. Without the knowing, tayo pala ang may hawak o holder ng pinakamalakas na earthquake ng taong 2026. It happened June 8, 2026 in Mindanao. Sumunod itong nangyari kahapon, makalawat, 7.7 Indonesian earthquake, malakas. Siyempre, pangatlo yun sa Venezuela, yung pinaka-popular na lindol ngayon, yung pangatlo. Kaya lang naman naging popular yun kasi ang dami ng casualty, ang daming namatay. I mean, it's so sad hearing those sad things happening. At saka, whenever lumalabas ako, there is this question in my mind, Lord, may nagbago. Then tanungin mo, ano yung nagbago? Hindi ko rin masagot, hindi ko rin masabi. But, much to my surprise, many people are telling me, parang may nagbago na hindi namin maunawaan. And then sabi ko, hindi lang pala ako nakakaramdam, hindi lang pala ako nakakanotice. Why in the world that during that, kasi nung maliliit pa kami, pagka Friday, it's a big day for us dahil Saturday, Sunday, mamamasyal kami. Kumpleto pa mga magulang namin ngayon. Both of them are in heaven with the Lord Jesus Christ, of course. Yun, siguro dahil minsan naisip ko, siguro I just feel yung kaibahan dahil noon maliit pa kami. Pero hindi po. Talagang may nagbago. In particular, this 2026. Kung maaalala po ninyo last year, September 25 daw, yung rapture. Or September 23, 2025 daw yung rapture. Naalala ko po yan dahil maugong po siya. Marami pong mga believers ang nagtatanong na rin sa akin, ano sa tingin ko? Ang sabi ko, si Lord na nakakaalam. Hindi naman natin pwedeng pangunahan ng Panginoon. Ngayon, sabi ko na lang, kung nangyari man yung rapture ng September 23, 2025, last year, kung nangyari man, siguro yun na talagang itinakda niya. Hindi dahil dun sa hinulaan nila, hindi ba? Para safe tayo. I mean, that's the perspective.
Pero nung hindi po natuloy kasi yung last year, nagkaroon ako ng isip na sumobra yata yung pananaw ng mga born again na parang, uy, especially mga nag-aaral ng eschatology, parang nasobrahan na yata sa pagbibigay ng mga date sets or something. Kaya nung may nakita akong vlog regarding coming 2026, tinawanan ko eh. Sabi ko, eto na naman, hindi pa nadala. 2026, ito pang vlog niya. Nakalimutan ko na po, American pastor siya. Sabi niya, 2026 will be a much harder year. Harder than the rest of the year. Tinawanan ko until dumating ang 2026 and the rest was history. Is history. Dahil ngayon, August pa lang, ang dami na po nangyari. Tama po pala. So, hindi ko may pumalyang prophecy, ibig sabihin papalya yung iba. Ibig sabihin, ano ba ang meron sa 2026? Bakit ang daming naganap nitong 2026? Why 2026 in the first place? Okay, pasok dito yung theory nila. Okay, ako kahit anong oras, kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus as Lord and Savior mo, wala ka ng worries dahil alam mo si Jesus, ira-rapture ka. Okay? He is your life. Hindi dahil sa ginawa mong mabuti, kundi dahil sa ginawa niya sa cross. Okay? Kaya, ito pong sabi nila. Kailan ba namatay si Jesus sa cross? 2,000 years ago. Okay. Ilang taon si Jesus na namatay? 33 years old. Hindi po ba? So, para mabuo daw yun, plus 2,000 years, 33 years old siya, namatay siya, plus 2,000, magiging 2033. Kaya maraming naniniwala, simula nung namatay si Jesus sa cross, after 2,000 years, ayun na po yung time ng kanyang second coming o muling pagparito. Ito yung kanyang muling pagbabalik sa lupa para i-establish po yung kanyang 1,000 taon na pamamahala sa buong mundo. 1,000-year reign, millennial reign of the Lord Jesus Christ here on earth. Kaya nung mga panahon na yon, di ba sa panahon na yon, si Satan po ikukulong. Hindi siya makapandadaya, hindi siya makapandideceive. Again, ilang taon si Jesus nung namatay sa cross? 33 years old. Plus 2,000. 2033. Pero teka lang po. Sabi kasi nila, simula nung namatay si Jesus, 33 years old siya, plus 2,000. Yun yung second coming niya. 2033. Pero teka, hindi po ba mauuna ang rapture ng 7 taon bago mag second coming? Hindi kaya, since August pa lang tayo, hindi kaya this year na po ang rapture? Kaya, hindi kaya, ito akin lang po ito pero, suportahan niyo po ako ng comment. Kaya siguro tayo pag lumalabas, why? Para may hindi tayo maunawaan at maintindihan sa paligid. Hindi kaya this is the year of the rapture? I mean, anytime, dadagitin na tayo, parang kinikilabutan ako eh. Iniisip ko po kagabi, naliligo ako. Hindi kaya, Lord, ito na ako. That's why, pag iba, uulan, iinit, ulan, hindi mo alam. 'Di ba? Kung 2033 ang second coming, isip-isipin nyo, mauuna po ang rapture ng 7 years. Hindi kaya rapture na this 2026. 2033 minus 7, di ba 2026? Nakakakilabot po pag pinag-uusapan siya. It makes sense. Kasi ito po, shinare lang sa akin while having coffee in Jollibee how many days back. It makes sense. It makes sense. Huwag nating isasara yung mga possibilities na ganyan. Don't be so dogmatic dahil may pinaniniwalaan ka ng paniniwala. Uy, ito ng paniniwala ko. Hindi ako magagalaw dito. No, don't do that. Makinig din tayo sa iba. Malay mo nasa ibang sagot, di ba? Ginamit sila ng Lord para i-remind tayo. Ganun pa man, let's continue to share the good news, the gospel, because diyan po tayo tinawag. Ano man ang mangyari, this 2026 man o hindi, pero ako nakakaramdam ako ng something. Ayaw ko sabihin na yun na, pero I feel very different in 2026. How about you? Even the dogs are not that at ease. No? Parang there is something outside na parang hindi sila mapakalit, maunawaan ang pangyayari. Biglang tatahol na lang, wala naman tao. Parang at nakatingin sila sa ulap sa langit. Hindi kaya si Jesus nasa mga doors na lang natin.
Maranatha, Lord Jesus. Maranatha po, Panginoon.